Nagsimula ang umaga ng propesor sa physics na si Jason Desun gaya ng dati. Tumunog ang alarm clock, tiningnan ang takdang aralin ng kanyang anak sa high school na si Charlie, at nagtimpla ng kape para sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Daniela. Ang babae ay nagmamadali at nagpasalamat sa atensyon sa kanya. Gayunpaman, mahigpit siyang tumututol na hayaang magmaneho si Charlie. Sa kabila nito, pinagkatiwalaan ni Jason ang bata sa kotse at muntik silang maaksidente. Pinakalma ng ama ang kanyang anak at iminungkahi na ipagtapat niya ang kanyang damdamin sa isang babaeng gusto niya. Samantala, si Jason ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Ryan, na sabik na magbahagi ng ilang magandang balita. Nakatanggap siya ng napaka-prestihiyosong pang-agham na parangal at inimbitahan si Jason na ipagdiwang ang gabing iyon. Nang maglaon, nagtungo si Jason sa unibersidad, kung saan sinubukan niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng eksperimento na Schrödinger's theory sa kanyang mga estudyante. Gumuhit siya ng pasang nakakulong sa isang kahon sa pisara. Sa loob ng kahon, mayroon isang vial ng lason, isang radioactive atom, at isang Geiger counter. Hanggat ang atom ay hindi nabubulok, ang pusa ay mabubuhay. Ngunit kung ito ay mangyari, madedetect ng Geiger counter ang radiation, ang vial ay masisira, at ang pusa ay mamamatay. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng interpretasyon ng Copenhagen ng quantum mechanics na nagpapahayag na hanggang sarado ang kahon, ang atom ay nasa superposition. Naputol ang lecture sa pagring ng bell at tinitingnan ni Jason ang mga estudyante na nagmamadaling lumalabas nang hindi naririnig na ang pusa ay parehong buhay at patay. Nang maglaon ay pumasok si Jason sa isang madilim na silid, itinala ang mga kaganapan sa araw na iyon sa kanyang kwaderno at tinurukan ang sarili ng isang dark matter. Lumipat ang eksena sa kusina ng pamilya, kung saan naghahanda ng hapunan sina Jason at Daniela. Tinutokso ni Charlie ang kanyang mga magulang dahil sa madalas na paghahalikan. Pagkatapos, may dumating na mensahe mula kay Ryan na kanina pa naghihintay sa bar. Iginiit ni Daniela na dapat puntahan ng kanyang asawa ang kanyang matalik na kaibigan. Sumang-ayon si Jason at pumunta sa bar. Natuwa si Ryan sa kanyang pagdating at nag-order ng paboritong inumin ni Daniela, na sinabi ng bartender na ito na ang huling bote. Ipinakilala ni Ryan ang kanyang mga kasamahan kay Jason at hindi inaasahang nag-alok sa kanya ng isang posisyon sa kanyang bagong lab na Neuropsychology Research Center. Ngunit may kondisyon, ang Neuropsychology Research Center ay nasa San Francisco at hindi sigurado si Jason kung gugustuhin ng kanyang pamilya na lumipat mula sa Chicago. Nangako siyang pag-iisipan ito at umuwi, ngunit sa isang madilim na kalye ay bigla siyang hinarang ng isang armadong lalaki na nakamaskara. Handa si Jason na ibigay ang lahat ng mahahalagang bagay na mayroon siya, ngunit tila interesado ang magnanakaw sa ibang bagay. Inilagay niya si Jason sa kotse, tinawag siya sa pangalan, at inutusan siyang sumunod. Habang nasa daan, ini-unlock ng kidnapper ang kanyang telepono, alam ang password, at nagtanong tungkol kay Ryan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang abandonadong gusali kung saan inutusan ng kidnapper si Jason na maghubad. Siya ay sumunod, ngunit nagpa siya pa rin na salakayin ng kidnapper. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok sa ulo at agad na nakaramdam ng injection sa kanyang leeg. Sinabihan siya ng kidnapper na magsuot ng ibang damit at nagbabala na si Jason ay binibigyan ng bagong pagkakataon. Dapat niyang tandaan ang salitang ito dahil ngayon ay makukuha na niya ang lahat ng pinapangarap niya at ginagawa niya ito para sa kanilang dalawa. Nang tanungin ni Jason kung sino ang kidnapper, sinabi sa kanya na mas mabuting hindi niya ito malaman at nawalan ng malay si Jason. Nagkamalay siya sa isang hospital ward. Siya ay sinuri at ipinadala sa isang shower stall. Sa kalaunan, natauhan si Jason sa isang hindi pamilyar na kwarto. Sinubukan niyang umalis, ngunit nakalock ang mga pinto. Biglang pumasok ang isang babaeng hindi niya kilala, umasta na parang kilalang-kilala siya, at nagpakilalang si Amanda. Ipinaalam niya sa kanya na malinis na ang kanyang katawan at wala na siya sa quarantine. Hindi maintindihan ni Jason ang nangyayari, ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tanong. Ang pangalawang taong nakikita ni Jason ay si Layton, na dati niyang nakatrabaho noon. Binati siya ni Layton sa kanyang tagumpay at tinawag siyang Chief Scientific Officer. Pagkatapos, bumukas ang mga blind at pinalakpakan ng maraming kasamahan si Jason, sinalubong ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik. 14 na buwan at 10 araw na siyang absent at lahat sila ay gustong marinig ang tungkol sa kanyang paglalakbay. Si Jason ay nalilitong nagsimulang magkwento tungkol sa pagkikita sa bar at ang kakaibang kidnapper, ngunit naubos ang kanyang pasensya dahil hindi niya kilala ang mga tao sa kanyang paligid at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari dito.
Ibinalita ni Layton na dapat siyang manatili dito ng magdamag. Gayunpaman, itinulak siya ni Jason palayo at nagsimulang tumakbo. Nagawa niyang marating ang exit kung saan tinawag siya ng isang security guard sa pangalan at tinulungang buksan ang pinto at tumakas si Jason sa lugar. Sa kabila ng pagtugis, nagawa niyang sumakay ng taxi, ibinigay ang kanyang address at umuwi. Ngunit sa pagpasok, nakita niyang nagbago ang kanyang tahanan nang hindi na makilala. Kasabay nito sa isa pang universo, ang isa pang Jason ay bumalik mula sa bar at nakita ang kanyang asawa na si Daniela. Niyakap niya ito, sinabi sa kanya ang tungkol sa alok ni Ryan, at ipinaalala sa kanya ang matagal na niyang plano na pakasalan siya at hindi ang isang malamig na laboratorio. Ang babae ay natunaw at hinalikan ng kanyang asawa, hindi alam na ang lalaking ito ay hindi ang Jason niya. Sa ibang mundo, nakita ni Jason 1 si Amanda sa kanyang tahanan sa halip na ang kanyang asawa at anak na nagsasabing magkasama silang nakatira doon. Si Jason ay hindi naniniwala dito at nagsimulang maghanap ng mga bakas ng kanyang anak, ngunit ang silid ni Charlie ay ganap na naiiba. Ngayon ito ay sariling opisina ni Jason na puno ng mga parangal para sa mga natitirang tagumpay at pagtuklas na natanggap niya sa mga nakaraang taon. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa na si Daniela, ngunit hindi available ang numero. Si Jason ay naglakad sa paligid ng bahay upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Samantala, tumawag si Amanda sa telepono na humihiling na siya mismo ang humawak sa usapin, ngunit nakita ni Jason ang isang kotse ng mga armadong dumating sa bahay at tumakas. Sa kabilang universo, inakay ni Daniela ang kanyang asawa sa kwarto at napansin ang isang sugat sa braso nito. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na hindi siya maniniwala sa katotohanan at hinalikan siya. Samantala, si Jason 1 ay nagmamadaling pumunta sa bar na kinaroroonan niya noong nakaraang gabi, ngunit tumanggi ang bartender na kilala niya siya, kahit na tinawag siya ni Jason sa kanyang pangalan at ipinaalala sa kanya ang kanyang paboritong inumin. Giit ni Jason, ngunit pinalayas siya ng bartender, pinayuhan siyang ipasuri ang kanyang ulo. Pagkatapos ay pumunta si Jason sa ospital, kung saan sumailalim siya sa pagsusuri ng utak at binigyan ng mga gamot na pampakalma. Lagi niyang naaalala si Daniela at sinusubukan hanapin ang kanyang wedding ring. Kasabay nito, nagising din si Jason 2 sa tabi ni Daniela, hinalikan ng kanyang asawa, at sinuri ang kusina, sinusubukan maghanap ng kape. Kasabay nito ay pumunta si Jason 1 sa doktor at nakipagkita sa isang doktor sa kanyang harapan na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga resulta ng kanyang mga pagsusuri. Ang katotohanan ay ang isang hindi kilalang psychoactive substance ang natagpuan sa kanyang dugo, ngunit ayon sa lahat ng iba pang mga pahiwatig, siya ay ganap na malusog. Sa kanyang kahilingan, sinubukan nilang hanapin ang kanyang pamilya, ngunit walang sino man sa Chicago ang may ganoong mga pangalan. Sinuri din ng mga doktor ang kanyang file. Binanggit ng babae ang kanyang mga tagumpay sa agham na hindi naaalala mismo ni Jason at ipinaalam niya sa kanya na siya ay nawawala ng higit sa 1 taon at nais nilang malaman kung nasaan siya noon. Sinuri ni Jason 1 mismo ang kanyang impormasyon at nahanap rin si Daniela, ngunit sa ilalim ng kanyang pangalan sa pagkadalaga. Sa mundong ito, ipinagpatuloy niya ang pagpipinta at ang kanyang exhibit ay magbubukas pa lang ngayon gabi. Sa oras na ito, pinag-uusapan ni na Amanda, Layton, at isang security officer ang sitwasyon. Iminungkahi ng babae na tumawag ng pulis. Gayunpaman, tinutulan ni Layton ang ideya at iminungkahi ng opisyal ng seguridad na suriin ang ospital. Samantala, sa ospital, nagnakaw si Jason ng puting Amerikana at lumabas sa bulwagan kung saan nakita niya ang pamilyar na opisyal ng seguridad. Nagawa niyang iwasan ang engkwentro at lumabas ng ospital. Dumating din si Jason sa universidad at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging late at ipinagpatuloy ang lecture. Si Jason 1 ay dumating sa exhibition hall. Nang marinig ang kanyang pangalan, malayang pinapasok ang lalaki sa loob kung saan sinuri niya ang isang modernong installation. Nang maglaon ay nakita niya ang sarili niyang larawan sa mga nakadisplay na painting at nahanap niya si Daniela. Niyakap siya nito at sinubukan magtanong tungkol kay Charlie, ngunit hindi alam ng babae kung sino yon. Bukod dito, palagi siyang binabati at ipinakilala niya si Jason bilang inspirasyon sa kanyang tagumpay. Dumating si Ryan na labis na nagulat sa hitsura ni Jason dahil maraming iba't ibang chismis tungkol sa kanyang pagkawala. Galit ang lalaki kay Jason dahil marami itong ginawa para sa kanya at sa Velocity. Nang marinig ang pangalan ng kumpanya kung saan siya tumakas kamakailan, nagsimulang magtanong si Jason. Ngunit pagkatapos ay sinimulan ni Daniela ang isang talumpati na kinabibilangan ng mga tanong tungkol sa mga hindi natutupad na pangarap.
Lahat ay nagtatanong kung ano kaya siya at nagpapayo na alalahanin ng iba pang mga pintuan na maaari niyang pasukin. Kasabay nito sa ibang mundo, nakikinig din si Jason sa mga kwento ni Daniela tungkol sa kanyang mga plano sa trabaho at nagbigay ng payo sa kanyang anak na ikinagulat ng kanyang asawa. Kasabay nito ay tinatalakay ni na Jason 1, Ryan at Daniela mula sa bagong mundo ang mga plano. Biglang nagmungkahi si Jason ng hypothesis tungkol sa isang scientist na kasal sa babaeng pinapangarap niya na minsan ay nagpunta sa isang bar kung saan nakilala niya ang isang dating kaibigan na nakatanggap ng isang prestihiyosong parangal. Ngunit sa pag-uwi, inatake siya at nang magising siya, nagbago ang lahat sa paligid niya. Ang isang pagsusuri sa utak ay nagsiwalat na wala siyang problema. Tanging isang hindi kilalang sangkap lamang ang natagpuan sa kanyang katawan. Para sa isang praktikal na biro, ito ay masyadong detalyado at hindi siya nababaliw. Hiniling ni Jason na ipaliwanag kung paano niya binigyang inspirasyon ang pagkamalikhain ni Daniela at ipinaalala niya sa kanya na sa sandaling lumapit siya sa kanya at sinabi na sa teoryang ang mga tao ay umiiral sa milyon-milyong magkakatulad na universo at ang kanyang desisyon na makipaghiwalay sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali sa mundong ito. Pagkatapos ay nagsabi siya tungkol sa ilang lihim na proyekto at nagbabala na hindi na sila muling magkikita. Pagkatapos ay sinimulan ni Jason na ilarawan ang kanilang buhay kasama ang kanilang anak na naging sanhi ng galit ni Ryan at ng mga luha ni Daniela. Inilarawan niya ang mga achievement ng kaibigan sa sarili niyang mundo, ngunit umalis siya. Kasabay nito, pinaghalo ni Jason 2 ang mga toothbrush na naging sanhi ng pagkalito ng kanyang asawa. At si Jason 1 ay nakatanggap ng pahintulot na magpalipas ng gabi sa guest room ni Daniela. At nang tumingin sa paligid ay nakakita siya ng isang rubber band na inilagay niya sa kanyang ring finger na ginagaya ang isang singsing sa kasal. Samantala, nililito ni Jason 2 ang kanyang asawa sa kakaibang lambing at sinuri ang mga litrato sa mga dingding ng bahay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ryan at tinanggihan ang kanyang alok na magtrabaho sa San Francisco. Sa oras na ito, tinawagan ni Jason 1 si Amanda at sinabi sa kanya na pupunta siya sa psychiatric hospital. Ang babae ay tumungo roon, ngunit lumalabas na ito ay isang kasinungalingan na ginamit ni Jason sa pag-akit sa kanya palabas ng bahay at ngayon sila ni Daniela ay nag-inspeksyon sa kanyang tahanan. Itinuro ng lalaki ang isang larawan, ngunit sa kanyang mundo, nakalagay ang larawan ng pamilya dito. Ikinwento niya ang tungkol sa isang bata na kasing talino ng kanyang ina at inamin ni Daniela na pagkatapos niyang iwan siya, iniwan niya ang bata. Si Jason ay hindi makapaniwala dito dahil ang lahat ay iba. Ngunit iginiit ni Daniela na sa kanyang mundo, iyon mismo ang nangyari. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit magkaiba ang kanilang mga alaala, ngunit ang babae ay nagsimulang maniwala sa kanyang mga kwento. Nang maglaon ay nakahanap siya ng mga talaan ng kanyang double mula sa mundong ito at napagtanto na nakagawa siya ng isang mahusay na pagtuklas sa quantum physics. Gumawa si Jason 2 ng mas malaking bersyon ng container kung saan inilagay ang isang tao sa superposition at nagkaroon ng kakayahang lumipat sa pagitan ng maraming universo. Lumipat pala sa kanyang mundo ang kanyang double na si Jason 2 at ipinadala si Jason 1 sa kanyang dimensyon sa mundong ito. Kaya si Jason ay isang taong nabubuhay sa katotohanan hanggang sa dumating ang tanong ng pagpapakasal kay Daniela. Nang piliin ni Jason 1 ang kanyang pamilya, iniwan ni Jason 2 si Daniela. Dahil dito ay nahati ang kanilang mga universo at ibinigay ni Jason 2 ang kanyang sarili sa agham at nag-imbento ng lalagyan. Nagpalit sila ng mundo, pero bakit? Nang maglaon, inamin ni Daniela na natutuwa siyang dumating siya at ipinaliwanag niya ang goma sa kanyang kamay bilang pagnanais na mapanatili ang kasal at bumalik sa kanyang asawa. Kinuwento niya ang kanilang buhay sa ibang universo at inamin na sila ay masaya. Hinalikan siya ni Daniela, ngunit sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pumunta sila para buksan ito at isang security officer mula sa kumpanyang Velocity kung saan tumakas si Jason ang pumasok sa bahay. Hiniling niya na huwag gumamit ng armas, ngunit binaril ng babae si Daniela at ang huling nakita ni Jason ay ang mukha nitong nababalot ng dugo. Ito ang unang 2 yugto ng bagong serye mula sa Apple TV na pinamagatang Dark Matter. Abangan ang mga susunod na bahagi ng serye na ilalabas natin sa susunod na araw. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.